What's up mga katites? Hope you're having a great day. It's Mark Ulysses and again, welcome back to my channel. It's been a long time since I had my last vlog, weeks or months ba? Medyo naging busy lang, madaming pinagkaabalahan. But ngayon, since 2024 na, bagong taon, itatry ko uling gumawa ng mga vlogs hanggat kaya. Para sa first vlog natin ngayon, andito kami sa Tondol, sa Anda, Pangasinan. Actually, side trip lang namin to. May iba talaga kami pupuntahan. Tingnan nyo low tide kasi kaya ayan sobrang haba ng lalakarin nyo. Second time na namin dito. Bumalik lang kami kasi nga kasama namin si Jessie. Gusto niyang mapunta dito sa sa Anda. Gusto niya makita yung pinuntahan naming island. As in side trip lang talaga. Sinadya lang namin to para doon sa island na yon. Ang talagang pupuntahan namin ay yung sa Dasol. Located din dito sa Pangasinan. Sabi nila mas maganda daw doon. And first time ko lang din or yata ng mga kasama ko rin na si Bok tsaka si Ja na mapunta ron. Kaya excited na rin kami So naghihintay lang kami na dumating si ate na nakausap namin kanina from JCT Resort yata siya. So nakausap namin siya para dun sa island hopping. Ang rate niya is 3,000. Apat na kaming sakay nun. Ayun parang ganyan yata yung sasakyan namin according kay ate na nakausap namin kanina. 3,000 yan and then dadalhin niya kayo doon sa island niya na pupuntahan namin mamaya. And then may ino-offer siya na 5,000 naman daw yung rate. Papunta naman sa 100 Island. So possible pala na makapunta dito or makapag-island hopping kayo sa 100 Island. I-share ko na lang din sabi ni Bob, parang last time na nagpunta kami dito may binayaran kaming environmental fee. Pero kanina wala namang siningil sa amin. Pero may checkpoint kaming dinaanan. Tapos may nabasa daw siya na may environmental fee. Pero walang siningil sa amin. So ngayon ay January 13, 2024. Yan. Halos konti lang din yung mga tao. Halos wala nga Magbibihis na lang kami and then hintayin namin si ate para sa island hopping na gagawin namin Bye bye, see you later. Ayan na po yung mga nilalakad namin Ayun. Yan. Nandito na kami. Ang pangalan pala niya ay Panakalan Island. Huwag muna kayo magkape pag balak niyo pumunta dito. Baka kayo nervous na sobrang lalakas ng alon Yan. Last time doon kami nagpunta. Yan.
Ito, first time namin mapuntahan to. Kami lang yung tao. Doon sa kabila meron, wala lang yung isla. Wala naman kaming binayaran na entrance fee or environmental fee pagpunta dito sa island na to. Dahil low tide nga, pwede nyo siyang lakarin yung kabilang island. Ayan. Diyan ako nang galing. Ayan yung bangka namin. Tapos andun na yung mga kasama ko. Tingnan nyo kung gano'ng ka-white yung sun dito. Diba? Puting-puti. Nandito na kami sa may Coral Island. Yan, mga dead corals lang naman yung nandito. Kaya pag pupunta kayo dito, make sure na naka-crocs kayo or tsinelas na makapal. Pwede naman kayo maligo dyan. Kaya lang, hindi na kasi kami naligo eh. Nagpalipad na lang ako ng drone. Again, kami lang uli yung tao dito. Habang yung dalawa nagchichismisan. Yung isa ron, ayun oh, nakapalaga yung loob na yung mga bangkero. Yan. Hindi ko alam kung may additional payment pa kami. Pero yung usapan kasi namin kanina, sabi ni ate is 3,000 nga daw. Kung itong Coral Beach lang na to yung pupuntahan, 2,000. Pero yung sa Panakalan ba yun? Basta yun, Panakalan Island, 3,000 siya. Sabi namin sa Panakalan na lang kami pupunta. Tapos tinanong namin kung madadaanan din tong Coral Island or Coral Beach. Kausapin doon namin yung mga bangkero. So yun, tinanong naman kami kanina kung gusto namin pumunta dito. Kaya nag-go na rin kami kasi andito na rin naman na, di ba? Ewan ko lang kung may additional charge. So malalaman mamaya. Babalik na kami sa resort, okay?
Ito yung sinasabi ko kanina ng JCT Beach Resort information. Tapos ayun lang yung CR nila oh. Yung mga gate na yan na butas-butas. Common CR, pwede kayong maligo kung walk-in lang kayo. Kung nag-island hopping kayo, ganun. Yan. Part na to, i-off ko na lang yung sounds ko kasi makaka-copyright ako. Voice over na lang muna tayo. Dito, meron kayong babayaran na 30 pesos for environmental fee per head. Pero yung mga bata, libre naman. Ito na yung daan papasok sa resort. Lagay ko na rin dito sa video na to yung dadaanan ninyo. Ayan yung itsura ng dadaanan ninyo. Medyo rough road siya. May part na sementado naman kasi parang ginagawa pa lang din naman yung daan na to. Yung gamit namin for this trip ay yung Wigo. Tapos, 4 kaming sakay nito. Kinakaya naman ang lalaki namin tapos ang dami pa naming gamit, ang dami naming dala. Ito na yung simentadong part tapos paputol-putol siya tapos magra-rough road, ganun. So kung halimbawang lowered yung kotse mo, baka mahirapan kayo dito, baka sumayad. Dire-diretso lang naman yung daan, wala naman kayo ibang dadaanan tsaka may signage naman. Recodo to. Kasi semento yun pa lang yun. Manatili sa kanan. Kung kami ginagawa para resort dito sa kabila. Ang gamit namin ay Wigo. Yan. Ang lalaki pa namin. Talaga iuna mo. Pero kaya. Kaya ba kaya? Kaya Wala yung daan. Recodo Kaya. 2. Kaya 2. Taas ng pinanggalingan natin. Oo. Ano? Recodo 1, Recodo 2. Ayan. So, wala na Welcome. mahihirap na daan dito. Wala nang masihirap na daan pa. Mas okay na daan dito. Hindi na tulad dun sa harap. Recodo 2 po. Yes pa. Ano daw? Ano? Magkano ba? Marami May entrance? Para po yun sa booking. Hindi po siya kasama. Magkano? 4 po. 200. Janil. Mark Amis ka Ay, Mark Amis. Pare, iso lang. 200 isa? 150 lang. 50 isa. 50 isa gate entrance. Yan. Nagbayad lang kami ng gate entrance for 50 pesos per head. Pero sabihin ko na rin dito kung bakit siya may gate entrance. Dati kasi para daw mapuntahan nyo yung resort na to, wala talagang, yung dinaanan namin na yan, wala talaga yan. Kaya kung halimbawang pupunta kayo dito tapos may sasakyan kayo, yung sasakyan ninyo, iiwan nyo sa labas. Tapos para makapunta kayo sa resort, kinakailangan nyo sumakay ng bangka na worth 1.5 one way. So ngayon, gumawa sila ng paraan para magkaroon ng ganitong daan. Kaya yung ibinabayad nating gate fee ay para dun sa continuous development ng road na papunta sa resort. Kaya okay na rin. Kasi isipin nyo, di ba, kung halimbawang pupunta kayo dito tapos sasakay kayo ng bangka, ang dami-dami nyong dala-dala, sobrang hassle nun, di ba? Kaya wag na kayo magreklamo para sa 50 pesos na gate fee. Para sa convenience naman ng lahat ng guest yan. At saka nga pala, make sure na pagka pupunta kayo dito, dala-dala nyo na lahat ng mga kailangan ninyo. Gaya ng pagkain or ng mga lutuan kung magte-tent lang kayo. So ito, nakapasok na kami sa loob ng resort, kaya lang wala pang nagwe-welcome sa amin. Si Kuya kaya yun na naka-ATV ang susundo sa atin. Ayan, siya nga. Ayan. Hindi ko alam po siya yung may-ari. Ano? Owner daw sabi eh. Ayan. Hello po. So, ano? Hindi na kami. Ayun ha. Pumasok kami dito. Ang sa lubong lang namin ay yung nanginingil ng gate fee.
Wala man lang nag-welcome sa amin na para i-guide kami kung saan kami pupunta or kung may reservation ba kami, gano'n. Tinawagan ko pa siya Ang ganda naman. para sabihin na nandito na kami. At ito pala yung tutuluyan namin. Ayan. Init naman ang park. Yan. Oh my God. Parang isang balikan. Meron dito malapit na market. Kung mga isda, pork, paglabas yun ng gate, turn left. May mga ano po doon. Mga talipapa. Nandito na kami sa resort na tutuluyan namin. Itutour ko kayo ha. Umpisahan natin dito sa labas. Ito yung itsura ng labas niya. Maraming mga puno. Malilim naman siya. So family owned resort ito. And ito yung Recudo 2. Tapos yung sa dulong dulo doon na pinuntahan namin kanina, yun daw yung 1. Kaso fully booked na ron kaya dito kami napunta. Yan. So ito yung sa amin. Ito yung room namin. Mamu House ang pangalan niya. Yan siya. Dito sa labas meron kayong ihawan. Meron ding lababo dito. Ayun, basurahan. Tapos may pa-swing. And may mga pailaw naman. Kaya maski abutin kayo ng gabi, medyo mukhang maliwanag naman, ano. May pa-table dito. And ayun yung room. So mamaya papasok tayo sa loob. Yan. Sabi naman ni kuya na owner, yung sumalubong sa amin kanina, siya pala yung owner, ano? Part owner yata siya, ganun. So itong mga lamesa na to, itong lutuan, itong swing, kami lang daw yung gagamit niyan kasi included siya dito sa rent namin. So ito, pasok na tayo sa loob. Yung harapan niya may pa-table naman. Yan. Medyo mainit nga lang, ano, kasi yung sinag ng araw nakatapat dito. 3:43 PM na. Yan. So medyo mainit yung harapan. Tara, pasok tayo sa loob. Yan. So, ayun, kung makikita nyo, para talaga siyang lumang bahay, ordinaryong bahay, lumang bahay, gano'n. Meron namang pa-ref, yan. Tapos may lababo. May sariling CR. Ito merong lamesa. May electric kettle. Tapos, ito yung CR niya. Oh my. Ayaw bumukas ng ilaw eh. Pero, ayan na lang siya. Tapos, itong pinto na to. Pwedeng magluto ron. Papakita ko naman sa inyo yung kwarto. Yan, dami na kaming gamit ha. May pa air cooler, may pa TV, tapos aircon, and ayan, may single bed, tapos queen size or double bed, basta yan. Good for 3 lang talaga ito, pero pwede kayo mag-additional na mattress free of charge. Meron na rin naman na sila dyan. Yan. So 4 kami mag-i-stay dito. Tapos ito, ipupunta ko kayo sa beach na. Beachfront nga pala ito ha. May mga cottage, yan. So para to siguro sa mga walk-in or mga magde-day tour lang. Pino naman yung sand.
Ayun yung itsura niya, oh. Maganda naman, di ba? Tapos sa gawi doon medyo maingay na. Ibang resort na yun, Osmeña yata. Parang yun yung sabi kanina. So malalakas yung mga sounds, ano. Dito sa gawi namin, kung gusto niyo ng peaceful or quiet na lugar, tahimik, eto, pwede kayo dito. Malamig yung tubig. Kaya lang medyo mabato. Yan. Pero mukhang may part naman na ano, hindi mabato. So ayun, mukhang na-tour ko naman na kayo sa loob ng bahay, sa kitchen at saka sa dagat. Honest opinion lang, ano, or honest review lang. Kung ang hanap nyo medyo maluwag sa mata, maayos-ayos tingnan, I mean okay naman siya, pero parang nga lang kasi siya talagang lumang bahay. Kung nasanay kayo sa mga hotel accommodations or kahit mga 1-star or 2-star hotel, gano'n, baka manibago kayo dito kasi nga parang lumang bahay lang siya na ginawang resort, yun ang paupahan. Pero kung sa lugar naman, mukha naman siya maganda, tsaka tahimik. Pero mag-try na lang din kayo mag-search sa Facebook or sa Google. Marami namang magkakadikit na resort dito, so pwede kayo magtingin-tingin. Tas depende sa budget ninyo, no? Dito kasi 5,500 per night ang rate ng bahay na to. Kayo na lang mag-judge kung okay sa inyo or kung papato sa inyo yung 5,500 per night sa accommodation. So para sa amin, Jessie, mahal nga siya sa 5,500. Pero yung lugar, maganda naman yung lugar. Tahimik, malinis naman. Pero yung kwarto kasi, yung bahay, parang masikip, gano'n. Parang ang crowded, gano'n. Parang may mga naka-display doon na hindi naman nakailangan. Oo. Gano'n. So sana alisin na lang para mas lumuwang-luwang yung itsura ng bahay. Kasi actually pagpasok mo talaga parang Mababangga ka. talaga. Sana tanggalin na lang yung mga hindi kailangan. Tsaka ilinis. O tsaka again, sabi ko nga kanina, kung medyo maselan kayo, baka hindi nyo siya magustuhan or hindi pasok sa panlasa ninyo or sa taste ninyo or sa pagiging pihikan ninyo. Gaya ng halimbawa yung sa CR, medyo madilim kasi yung aura ng CR na. Yun lang naman. So makikita nyo naman sa video and kayo na bahalang mag-judge. Yun lang. Pwedeng pang uwi. Ano pala itsura niya? Ano pala itsura niya? Yan na ba yung tatlo? May mata naman talaga yung octopus, ah. Wait. Buhay? Hindi, kasi ko lang yun. Akala ko. Parang tumitibok eh. Buhay dyan. Gago buhay. Gago ka, kailangan mo buhay. Demonyo. Para daw tumitibok. Kasi ba? Hindi na pala ako marunong magsakat. Ayop.
I-share ko na lang din ano. Yan, nakikita nyo yung water na yan. Kung meron kayong ganyan sa bahay nyo, magdala kayo tapos i-refill nyo na lang para yan yung babaunin nyo dito. Kasi yung tubig nila dito sa gripo or sa sink hindi potable. Meron naman silang tinda. So, yan, binili namin dito sa tindahan na yan. Diyan kami nagbayad. 50 pesos siya. Babayad kayo dyan, tapos kukunin nyo dito sa kitchen na yan yung tubig. And then pagka malayo yung cottage ninyo, may deposit na 200 pesos. Since yan lang naman yung tindahan, tapos ito yung sa amin, hindi na kami pinag-deposit. May tinda rin silang mga alak dito. May tinda rin na yellow ice cubes. Mukhang okay naman pero sobrang liit lang. 50 pesos isang pack. So ganitong kaliit lang yung supot noong 50 pesos na yellow. Ayan, ganyan lang siya. Yan, 50 pesos yan. Mahina yung data ng smart dito. Hindi ko lang alam sa 5G. Kasi hindi pa naman na 5G yung phone ko. Basta sa smart, mahina siya. Sa Globe, mamaya tatanungin ko kay Janelle kung maganda yung signal ng Globe dito. Pero parang kanina nagrereklamo din siya so baka pangit din ano. Wala nga lang wifi sa kwarto or dito sa area. So ayun, nagluluto na lang sila. And ako naghihintay na naman kumain as usual. Tapos bukas, mag-island hopping kami. Sa pagkakatanda ko, 1.5 daw yun. Colibra Island yata yung pupuntahan namin. Nag-iisang island lang naman siya dito na parang 2 hours lang yata yung maximum stay. Tapos merong 80 merong 80 pesos na entrance fee. So bukas itutour ko kayo doon, ha? Tinanong na namin kasi yung front door wala siyang second door na may doorknob ganon. Wala daw talagang lock yun. Yung sa likod naman pinto lang siya na kahoy tas walang screen door. Wala daw talagang. May lock naman yun pero yung sa front door kasi wala. So hindi daw talaga sila naglalak kahit anong room dito walang lock kasi 200% naman daw. 200% na safe naman daw dito at may mga rumoronda daw na yung mga pamangkin niya or siya rumoronda rin daw sabi. So ito, nakatapos na akong maligo and natry ko na yung CR nila. Medyo makipot lang ng konti or masikip. Hindi ako komportable gumalaw kasi nga masikip kasi siya, masikip yun. Kanina habang naliligo ako, parang akong may umaamoy. Hindi ko alam kung yung tubig. Pero sabi naman nila, yung drainage daw yung parang medyo amoy kanal or amoy labak. Parang ganun. Kung medyo maarte kayo, baka hindi nyo magustuhan dito. So bukas pupuntahan lang namin yung isang island, yung Colibra Island. Itutour ko na lang kayo, ipapakita ko sa inyo. So bye bye!